my beloved Boss Mike Cervera. Malupit ito mga kababayan, ha? Dito muna tayo. Ha? Malupit ito eh. Oo. Kay, sa mga flood control na nasasangkot ngayon, alam nyo ba? Hindi pa syempre. Alam nyo ba? Hindi pa. Oo, nasa Baguio mga kababayan. Oo, sa may Alpa. Nako, dyan nagsisiksikan ng mga mayayaman na mga na mga nai-involved sa mga corruption. Ito na, pasok. Sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alphaland Baguio Mountain. Grabe mga kababayan ko, ha? Alphaland, mga kababayan, tignan nyo naman. Tignan nyo naman mga kababayan, sa Alphaland, nandiyan dyan si Saldico. Nandiyan rin mga kababayan si Chis Escudero na ang kanyang ari-arian ay 18 milyones lang. Nandiyan rin mga kababayan itong dalawang artista na nagkatuluyan. Grabe, matindi mga kababayan sa Alphaland. Oo. Jojo Chavez, alam mo ba na magiging ganyan din yung aking property sa Tagaytay? Kaya nagbago na isip ko, hindi ko na siya ibebenta. Hindi ko na ibebenta. Oo. Ay, biruin yung mga kababayan ko. Sa property na na-acquire ko dyan sa Tagaytay. Na maluwag. Oo, nasa 700 square meter. Malaki na yun. 700 square meter mga kababayan. Pwede na akong magpatayo ng mansion, may swimming pool. Diba? Oo, at garahihan na malaki. Kasya ang 20. Mga kababayan kong ganda. Oo, yung property, tanaw na tanaw mo. Yung sumasabog na bulkan. Mount Taal. Oh! Sasabihin nyo, delikado yan. Delikado, Boss Mike. Hindi delikado. Sapagkat doon, sa property, nasa taas ka. Yung Taal, nasa ibaba. Maaaring umabot sa iyo yung mga alikabok. Pero yung mga bato, laba, malabo. Kaya i-enjoy mo na lang habang sumasabog. Pumunta ka sa iyong beranda, magkape, uminom ng banayad whiskey. Oh, ganda nun, no? Wala na. Hindi ko na ibibenta. Di ba? Itakwil mo muna yung idol mo. Itakwil mo muna yung idol mo. Baka sakaling magbago isip ko. Eto na. Parang ganito to dito mga kababayan ko, ha. Parang ganito to dito. Grabe. Lugar ng mga bilyonaryo, maiinggit talaga kayo. Oo. Sobra kasi mga kababayan ko. Bakit? Ang ganda ng klima para kang nasa ibang bansa. At ang hangin, mga kababayan, talagang sariwang-sariwa. Parang yung kabit lang nung kumpare ko. Diba? Sariwang-sariwa mga kababayan. Oo. Abay, kakagraduate lang ho ng grade 12. So, eto na. Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamayari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Exclusive agenda report. Oy, tawa lang kayo ng tawa. Magsipag-like kayo! Baka maunahan pa kayo ng mga taga-Malacanang. Baka maunahan pa kayo nila Yusek. Oy, Yusek Emerald, kamusta? Yusek, oy, kamusta po? Oy. Yusek, Patricia. Hello. Ayan, sinashoutout ko na kayo. Bati-bati na tayo. Talking na. Eto na. Pasok. Ni Dobby de Guzman. Nako. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodges sa Tokman, Buklaw Road, Itogon, Benguet. Ganda mga kababayan ko. Tignan nyo yung mga bahay, oh. Ang ganda talaga mga kababayan, kakaiba. Exclusive po yan, ha.
Hindi ka pwedeng pumasok basta-basta dyan. Kailangan na mayroong pahintulot ng kung sino ang iyong pupuntahan. Di ba? Tapos mga kababayan ko, pagka ikaw ay pupunto lang basta-basta, sa gate pa lang, hindi ka na papapasukin nila. Hindi ka pwedeng pumasok. Ganon din yung gagawin ko doon sa Tagaytay. Magpapagawa ko ng malaking gate. Kapag ka nakita mo na hindi taga rito, hindi kilala, hindi alam kung sino, saan pupunta, wag na wag papapasukin. Baka mamaya pumunta sa akin. Ganyan yun, Ang ganda mga kababayan ko, grabe. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Nako mga kababayan, grabe Malamig ang klima dito para sa Baguio City. Nako, mas malamig pa pala klima dyan. Kung malamig sa Baguio, mas malamig pa rito. Pero tandaan nyo, mas malamig sa Tagaytay. Payag kayo? Sige. Sige, sino? Sino ang tututol? Tanungin ko, survey lang, saan mas malamig? Baka mamaya sabihin nyo, sinungaling ako eh. Saan mas malamig? Sa Baguio, sa Tagaytay? Sige nga. Di ba? Di ba? Saan mas malamig? Sa Baguio, sa Tagaytay? Siyempre sa Tagaytay, mas malamig. Wala, mas malamig sa Tagaytay. Bakit? Sa Baguio, yung mga tao nakakapagbahag pa sila. Sa Tagaytay, mga naka-jacket na. Ganon kalamig sa Tagaytay. Yung mga tao nagja-jacket. Sa may Baguio, nakabahag. Diba? Kaya mas malamig sa Tagaytay, mga kababayan. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 16 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Grabe mga kababayan, kung ganda ng bahay, Grabe, para kang nasa ibang bansa. Naka-single, single asphalt yung mga bubong, Tapos tignan nyo naman mga kababayan ang yari. Mukhang maraming mga kahoy ang mga pinukan-pukan nila, Di ba, Sabi ni Diana, nasaan na yun? Diana Asuncion. Boss Mike, mas malamig sa amin, sa Maliko. Tuloy. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa web. Grabe naman yung 150,000. 150,000 mga kababayan, isang gabi. Kapag karumenta kayo dyan, mga kababayan, 150,000. Isang gabi. Hindi, Mga kababayan, hindi kaya si Sarah dito rumenta? Sarah, ito pala, meron palang 150, mas mahal yun sa'yo, Di ba sabi mo, isang araw, 250? Dito, para sa mga informer mo, para sa mga agent mo, dito mo itira, mas mura pa. 150 lang yung sa'yo, 250. Di ba? Site ng Alpha Land, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Nako, grabe, Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na naging magpakilala, 2021. Nang dumalaw sa Alpha Land, si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Grabe, si Zaldico naka-helicopter, Gabi ka, Zaldico. Saan galing pera mo? Ninakaw mo daw! Magnanakaw ka pala, Zaldico, Sabi nila, magnanakaw ka, Di ba? Magnanakaw pala to si Zaldico, sabi nila, Tingnan nyo to, PCI sinasabi. Tignan nyo mga kababayan, yung mga DDS, kwento ko lang sa inyo, Sabi rito, ang topic, sino si Zaldico? Pero ang mga caption nila para masira ang ulo ng mga kapwa nila sira ulo, pinakawalang iya ang gobyernong ito. Hayop na hayop, siya pera, mga ganid, sabing ganun. Wala na rin batas
sindikato, hindi gobyerno. Grabe yung mga banat ng mga panlilin lang, pero si Saldico pinag-uusapan. Si Saldico hindi na panagot ni Digong. Bagkos mga kababayan, kinaibigan pa ni Bongo at ni Digonyo. Si Saldico, di ba? O, eto na, pakinggan nyo. Tinatayang nasa 22 billion pesos po na cash ang ibinuhos daw ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at nakalagay sa mga maleta. Okay. Grabe mga kababayan ko, iba pa yung 35 billion. Iba na naman to, 22 billion. Hanip, mga kababayan, magkano lang, baryang-barya lang yung sa nasa Alpalan. Mga kababayan, magkano yung nasa Alpalan? 150 million. Katiting lang yun, baryang-barya lang sa pera, mga kababayan, ni Saldico. Tingnan nyo naman, meron ng another 22 billion pesos. Yun ang sinasabi. Gusto nyo bang malaman kung kailan ito nagsimula? Ang sabi po sa interim report ng ICI, ilang ulit nga daw pong nagkaroon ng cash delivery sa penthouse at maging sa bahay ni Zaldico sa Pasig mula 2022 hanggang 2025. Alak ka, kinang-inang yan. Nung panahon pa lang ni, nung panahon pa yan ni Martin Romualdez bilang speaker, Tama, di ba? Panahon yan na speaker ni Martin Romualdez, baka alam nyo. Okay, Dad. 22 billion? Cash? Yes, Dad. Oo nga, 22 billion. Nainggit ka, no? Malamang, baka naiinggit lang si Ted. Hindi ako naiinggit dyan. Ewan ko kay Scramble tsaka kay sa inyong lahat. Sandali lang, ha? Sinolo niya ba yun? Sinolo niya lang ba yun? Hindi siguro. Baka hindi magagawa ni Mang Saldico yan kung walang tulong ng idol niya. Hindi magagawa ni Mang Saldico yan kung walang tulong ng idol niyo. Diba? Ted, tira, Ted, tira. Sinolo niya ba yun? Ala ka. As in, sinolo ba lang yun ni Zaldico? Oo nga, sinolo ba? Tinatanong lang naman ni Ted Pailon. Sa tingin nyo, sinolo niya yon? Yung 22 billion? Sinolo niya yon? Kaya wag na kayong magtaka kung suhulan ni Bongo, sino? Si Trillanes ng bilyon-bilyon. Alam nyo namang naging aso-asuhan ni Digong. Kaya kung bilyon man ang pag-uusapan si Bongo, meron yun. Eto nga si Saldico, hindi pa siya yung aso-asuhan, hindi, Boss Mike, yung idol nila yan yung aso-asuhan Hindi nila magagawa yan. Si Saldico ay asu-asuhan pa lang ng idol nyo. Si Bongo ay asu-asuhan mismo ng presidente. Tapos sasabihin nyo, mas malaki yung naging kulimbat nila Saldico at ng yun. Kaysa kay Bongo, ibig sabihin mga kababayan, mas maraming mga nakulimbat si Digong at si Bongo nung panahon nila. Kalokohan yan, mga kababayan, kalokohan. Tuloy! Narinig ko yung balita dito. Wala bang... Wala kasama? Walang kahati? Walang boss? Sa kanya lang yun? Sa utak ko. Para kung totoo. Baka naman baka sige, bigay na natin. Baka naman talagang buwakaw lang talaga si Saldico.
Eh baka talagang si Saldi ko mga kababayan, matakaw siya pera. Eh baka naman talagang hindi pinapaalam yan. Oo, sinusolo lang niya yung bilyon-bilyon. Napakalaking pera. Diba? Tama mga kababayan ko, tama. Sabi ni Kian, trilyon ang ninakaw nila. Correct. Oh, siya. Daming pera, di ba? Umamal ka ng ganyang kalaki, mag-isa ka lang, hindi ka na. Oo nga, kapag namatay ka, Saldi ko, maniwala ka, matanda ka na pala. May sakit ka pa kamo. Ha? Umpisa mo na. Ha? Araw-arawin mo na magpa-stem cell, hayop ka. Ha? Oh, magpa-stem cell na kayong dalawa, hayop kayo eh. Ha? Ang kakapal ng mga mukha niyong mga hayop kayong dalawa eh. Sino yung dalawa? Nag-iisa lang yun si Saldi ko Eh basta hayop silang dalawa. Alam nga naman, sinolo lang ni Saldi ko yan. Hayop? Mga hayop, wala kayong mga awang mga hayop kayo. Kakapal ng mga mukha niyo. Grabe. Tindi, di ba? Sinong dalawa? Eh baka ang tinutukoy ni Ted Pailon, may anino si Saldi ko. Di ba? Yun ang gusto nyong marinig no? Oh, sige. Si Saldi ko ay may anino. Silang dalawa ng anino niya. Ayop na yan, All by myself? Kasi kung tayong dalawa to, sasama kita. Yun na nga Kayo lang naman ang hindi naman nakakaramdam nito mga kababayan. Ewan ko ba sa inyo? Kayo na lang ang hindi nakakaalam. Ewan ko ba? Aminin nyo na kasi, sangkot yung idol nyo. Sangkot talaga kahit anong iwas natin Diba? Kaya nga, ang hirap-hirap talaga ibenta, ang hirap-hirap ipagtanggol. Mabibilang mo yata siya dito sa isang daliri ko kung napagbigyan natin ng pabor yun Tama ba? Tapos susugod pa yung mga DDS, bayaran ka eka ni bayaran ka di ba? Ano sinasabi natin? Kailan ko naman pinagtanggol yan? Minsan siguro meron. Pero yung katulad ni Aruba na araw-araw, siya laman ng balita, doon na kayo magtaka. Diba? Doon na kayo magtaka. Diba, Karuba? Kung magagaya ko si Karuba na halos araw-araw mga kababayan, pinagtatanggol ko siya Tama ba, Pachuchay? Tama ba? Doon na kayo magtaka. Wala stick. Hindi. Bakit? Ang hirap mga kababayan ipagtanggol talaga. Mahirap sabi nga natin darating at darating ang katotohanan Pag dumating yung katotohanan, ano kayang mukha ang aking ipapakita? Diba? Darating at darating ang panahon, sabi nga nila, ano man ang iyong gawing pagtatago, pagtatakip, aamoy at aamoy din ang baho. Tama, di ba? Ang hirap Oo. Mabigat talaga sa dibdib ko. Sige, tuloy. Ride or die tayong dalawa dito, Chong. Pedikits tayo, men. Pedikits tayo, men. Dalawa tayo dito. Kaya hindi tayo mababatas Dalawa daw sila. Parang may pinaparinggan. Hindi pwede. Parang si Saldi ko. Hindi pwede. Kailangan dalawa tayo rito. Mas malaki yung party mo Tapos ako lang. Hindi naman pwedeng ganun na mas malaki yung party mo tapos ako lang dito. Grabe, no? Yan. ICC na ang may sabi niya na. Diba? ICC na may sabi niya, na merong ganyang mga perang halaga. Ang tanong nga
magagawa ba ni Saldico na mag-isa lang yan? Na ultimo anino, hindi niya kasama. Isip maigi yan. Proponent, 22 billion? Solo lang sa kanya yun? By yourself? Pero sandali lang. Ito ang tanong dito. Ngayon pa lang po. Bakit? Sino ba ang actual na tumanggap ng pera? Magandang tanong yan. Dito po sa interim report, mga kapatid, Merong ng go-between? ICI, may Paul Estrada na nabanggit. Si Paul para si Peng. Si Ping. Taga-Bulacan. Okay, oo. Ayoko mag-comment sa... tuloy! Ang dami na kasi mga characters. Okay, anyway, Si Paul sige. Estrada ang tumanggap. Pero ito, dito ka. Doon kasi sa PIDAP walang acknowledgement Ano receipt. kaya amoy ng pera kapag 22 billion na nando sa bahay? Ano direct, 22 billion yung naharap. Eto. Dami ng pera. Ito pang matindi, partner. Napatotohanan din sa interim report Di sinasabi. kayo naka-face mask ka na noon, ano? Hindi pa. Di ba Hindi. masangsang na yung amoy noon ng Hindi, 22 billion? Hello. Grabe mga kababayan, ang daming pera, 22 billion. Kaya nyo bang ibenta yung kaluluwa nyo sa halagang 22 billion? Oo. Kung ako ang tatanungin mga kababayan, hindi muna ako sasagot. Oo. Saglit lang Mag-iisip muna ako maigi. Oo. Malamang mga kababayan, mag-iisip ako ng maigi nun. Di ba? 22 billion yan mga kababayan Kapalit. Oo. Mga kababayan ng marangyang buhay. Marami ka ng mga maililigtas sa putikan yan. Di ba? Mga kababayan, pwede ka nang magtayo ng foundation yan. Anong foundation ang itatayo mo, Boss Mike, kung sakaling ikaw ang magpagkalooban ng 22 billion? Magtatayo ako ng foundation. Iahon sa putikan foundation. Iaahon natin lahat yung mga nasa putikan. Diba? Makita nyo mga kababayan, wag na. Oo. Dito ka na lang. Mula sa putikan, magbabad ka sa malinis na swimming pool. Diba? Kailangan pag nag-swimming ka dyan, hindi pwedeng naka-short, hindi pwedeng naka-two-piece. Kailangan tibak. Tibak, kung tibak lang ang isusuot mo. Grabe, no? Tindi, no? Sige tuloy. Hindi. Gusto nila yung Kasi amoy na yan. malulutong to na tagi-1,000 galing sa bangko ito. Hindi ito yung galing sa Sino palengke. Sino sabi sa'yo? Nakita mo ba? Hindi naman. Feeling ko lang. Sige, okay. Oo. Napatotohanan na dito sa interim report ang sinasabi. Totoo daw na isa daw sa mga bahay ni Zaldico ang pinaglalagyan lang ng pera. Yun ang sabi. Kita nyo, tama yung balita natin. Isang bahay, pinaglalagyan ng pera, kaya puntan natin si Zaldico. Ito na! For security na tumangging magpakilala 2021 nang dumalaw sa Alphaland si dating ako Bicol Party. Kita nyo si Zaldico mga kababayan, Tignan nyo mga kababayan. Di ba? Hindi ako nagnakaw. Sabi nila mga kababayan, pag malapad ang noo, mahaba dila. Di ba? Late ka na, Leonora Brown. Kanina ka pa namin hinihintay. Tignan nyo mga kababayan ko. Abay, proud na proud pa kasama ang pamilya. Tapos tignan nyo naman mga kababayan ko. Nakasimpleng t-shirt lang. Walang alas, walang kwintas. Walang relong Rolex, patik. Walang AP. Tapos mga kababayan, yung short pan. Kung inyong makikita, 300, 100. Kita nyo? Antindi mga kababayan, Yung pong pormahan mga kababayan. Abay parang ordinaryong tao lang. Kung ikukumpara nyo nga ito, maglakad na ganyan ang itsura, diyan sa kanto, baka mapagkamalan nyo pang siya, si Mang Teban. Sino yun? Sino yung Manteban? Si Mantebang na albularyo na manghihilot na minsan nang raras papayan. Ganyan ang itsura mga kababayan ni Mang Kepweng.
Sino si Mang Kepweng? Ewan ko kung inabot nyo yun. Lagyan nyo lang ng panyo, talian, ang kanyang ulo para matakpan yung kanyang panot. Ganyan ho ang itsura ni Mang Kepweng. Di ba? Tuloy. Tilis Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Nako. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na Grabe. kakahalaga ng $16 million. Nako. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Nako, eto yun. Si Yap, mga kababayan, ang nasasangkot ngayon dyan sa mga rock netting. Natandaan nyo ba yun? Yung issue ng rock netting, mga kababayan, ay sangkot din yan. Dati po yan, mga kababayan, nakasama nila Erwin Tulfo, mga Tulfo, dyan po sa AXI-IS party list. At noon, mga kababayan, eto na nga, si Eric Yap ay siguro, tumakbo na ho dyan sa Benguet bilang maging, congressman. Tindi, no? Antitindi ng mga ito. Meron din daw dyan. Meron din daw si Eric Yap dyan. Siya may Alpaland. Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Jojo Chavez, sabi rito, 525.93 square meters. Kita mo? Tapos include doon yung alin. Pasok na pasok yung sa akin. 700 square meter yun. Ayoko na nang may kahati. Sabi kasi ni Jojo Chavez, pinakita ko yung property sa Tagaytay. Bibiling ko yung kalahati, noon, magulo pa isip ko, magulo pa. Sige, sabi ko, ikaw naman yan bibigay ko na. Diba? Ngayon, nagbabago na isip ko, mga kababayan Kasi, mga kababayan, iba na talaga ron na-develop na. Tabi-tabi na yung mga magagarang subdivision. Nandun na yung bahay ng mga kuneta. Nandun na yung bahay ng mga artista. Nandun na rin yung bahay ni Willie Revillame. Biruin mo, bilong ka. Bilong ka sa mga kartada ng mga artista. Sabi ko, mukhang si Jojo Chavez hindi pwede rito wala na sorry. Ang bagal-bagal kasi mahina rin si Jojo Kung nakikita niyo na sana na may future yung ito turuan ko kayo. Kung nakikita niyo may future yung property, abay kailangan agad yan, ura-urada. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, meron pang teka-teka. Di ba? Kung kilala mo naman yung pagbibilan mo, abay, sige na! Di ba? Kahit man lang mga kababayan, nagdeposito ng 1,000, nag-Gcash, Walay. Ibig sabihin, wala tayong pinag-usapan. Diba, sabi ni Alicia, isa pa nga yan bawal daw chismosa daw. Malamang mga kababayan, yung pong mga kirida ng mga taong nando doon, yung laging kasama niyan. Including doon, 31. Tingnan nyo 31.30 square meter na at parking lot. Okay. So, one-story building lang siya. One-story building lang, mga kababayan. Isang palapag lang. Grabe, Ang mahal, tapos 100,000 na ang halaga, Saan po yan, ma'am? Sa Duwakan, ito ako ng building. That is a place where matatagpuan po yung... Alphaland. Yun, Alpaland. Mahal, Ang mahal ng ng presyo nila, mahal. Yan, Binyag pa ng informant. May 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Ay po, kinang-ina mo, Cheese Escudero! Hoy! Ito ba yung 18 million lang yung pera mo? Kung hindi ka ba naman na talagang, hoy!
Oh, yung mga taga Bicol, alam nyo na. Ay, alam nyo na. Kita nyo yung pera dinadala rito. Oh. Tapos salin 18 billion. Siyempre magaling. Hindi niya ipapangalan yan sa kanya. Style na mga politiko yan, mga kababayan. Yung mga kanilang mga property, kumukuha ng dami yan. Kumukuha ng mga kumpanya, individual na tao, kilalang tao na hindi mapagkakamala na hindi kayang bilhin nila. Grabe, no? Antindi, oh. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Grabe, mga kababayan, yung damitan. Alam nyo ba kung magkano halaga niyang suot ni Hart na yan? At alam nyo ba kung magkano rin yung damit at sweater ni Chis Escudero na yan? Naka-LB po sila, mga kababayan, na hindi ho bababa ng 200,000 kada isa. Kita nyo? Matindi, di ba? Damit pa lang yan. At kapag nasuot na nila, kadalasan, hindi na nila dinodobling isuot pa. Ama, mga kababayan, ganyan ako eh. Kapag nasuot ko na, may picture na, wala na. Wala na akong ganang isuot pa. Kaya yan, kita nyo. Yan, hingin na lang natin, ano? Samantalang yung mga bata sa mga malalayong probinsya, pumapasok sa eskwela, iisa lang ang pantalon nila. Ang t-shirt dadalawa. Lalaban sa umaga yung isa. Tapos mga kababayan, bukas yung suot lalaban, isusuot yung nalaban kahapon, alternate lang. Hindi, no? Samantalang po itong mga kababayan ko, ang kanilang mga damit, mamahalin. Tignan nyo naman. Di po ba? Ang titindi niyan, mga kababayan. Oo, matitindi. Sabi nga ni Jin Koy, 18 million lang ang Shalin pero bumili ng 50 million, 70 million na property. Hindi nga lang eh. Baka nga 150 million pa eh. Di ba? Oo, mga kababayan, ako naaawa sa mga ganun. Nagtsatsaga na pumasok sa eskwela, makatapos sila na imbis, mga kababayan, na abutin ng gobyerno, ninanakaw pala nila. Diba? Bagkus ay sa Charmo Baguio Log Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphalan Log Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charmo Baguio. Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphalan Corporation, nakasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Yan! Sa Alphalan mismo pala nakasama, board of director pa pala, member siya. Ang tindi. Ang tindi, no, mga kababayan, ano? True Boss Mike, kastat biyag, me, wash and wear, nga kunada. Huwag kayong mag-alala, naranasan ko yan. Oo, naranasan ko yan. Mula nang gumraduate ako, mula, isang school year ba? Yung fourth year ko, isang pantalon lang, tuloy-tuloy. Tapos mga kababayan, yung t-shirt ko, 2 lang, salit-salit lang. Lalaban mo yung isa, lalaban mo uli yung isa bukas, susuot mo yung nalaban mo ngayon. Hirap, no? Hirap ng buhay nun, mga kababayan ko. Grabe. Yung pala, ninanakaw lang nila. Sa official FB page ng Alphalan, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Hart Evangelista, at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Pero inyo, hindi lang pala isang unit, mga kababayan, kung hindi si Chis Escudero ay sa Alphalan mismo, board of director siya. Kasali, mga kababayan. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Sasabihin nyo, walang ebidensya, Boss Mike. Hindi siya kasali dyan.
Ganon. Di ba ganon kayo mag-isip? Wala, hindi kasali yan. Si Cheese Escudero, baka bisita lang yan eh. Ganon kayo mag-isip eh. Oh. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito. Pero hindi pa siya sumasagot. Nako. Wala, hindi sasagot yan. Nako, eto na. Eto na mga kababayan ko. Eto na si Maine Mendoza at si Arjo. Mga kababayan eto naman, meron din yatang property itong dalawa na to. Sa Alpha lang din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Kinasal lang naman. Kakampihan natin si Arjo. Idol ko si Maine eh. Kinasal lang naman pala eh. Kala ko naman merong palang property dyan yung dalawa na yan eh. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming informante, hindi po, sa Bitik Street mismo. Dumating na kasi yung mga epektos ko. So meron na naman na tayong mga ibebenta. Kita nyo mga kababayan ko. Yan na. So wala pala, wala. 5-bedroom unit sa Alphalan, si Congressman Atayde. Hala ka! Ano ba? Meron pala eh. Meron pala mga kababayan ko eh. Sabi meron? Sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Wala naman pala eh. Pero ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alphalan, si Congressman Atayde. Ano ba talaga? Sa record wala eh. Mag-base tayo sa record, di ba? Ganun ang gusto nyo. Tanong ko sa inyo, meron o wala? Meron o wala? Our beloved Boss Mike Severa.